Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao. Narito ang kasanayan para sa ating aralin, na isasabuhay ang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa mga sariling kakayahan na wala sa ibang nilalang. Mga layuning pampagkatuto. Una, na ilalarawan ang mga katangian ng tao na nagpapabukod-tangi sa kanya sa ibang nilalang. Pangalawa, na ipaliliwanag na ang sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao ay magagamit niya upang mapabuti ang kanyang mga gawi at pakikipag-ugnayan sa kapwa. At pangatlo, na kapag aangkop ng mga kilos na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng kanyang pagkabukod-tangi. Mga bata, tignan natin ang mga nasa larawan. Ano ang unang bagay na naiisip ninyo habang pinagmamasdan ang mga larawan? Narito ang mga susing salita sa ating aralin. Una, katangian o talento. Ito ay tumutukoy sa likas na kakayahan, husay, o kakayahan ng isang tao sa isang partikular na larangan o gawain. Ito ay maaaring kaugnay sa sining, musika, pagsusulat, pagsasayaw, pag-awit, magagandang kaugalian at marami pang iba. Pangalawa, bukod-tangi, natatangi o isa sa kakaiba na ginagamit upang tukuyin ang isang bagay, tao, o konsepto na may espesyal o natatanging katangian na nagpapahiwatig ng kakaibang halaga o distinksyon mula sa iba. Mga bata, maaari ba ninyong ilarawan ang inyong mga katangian na sa tingin ninyo ay bukod-tangi? Nasisiyahan ba kayo sa pagkakaroon ng katangian o talento? Sa inyong palagay, nasisiyahan ba ang inyong kapwa sa inyong ipinakikitang katangian o talento? Ano-ano ang inyong dapat gawin upang lalo pa kayong humusay sa inyong natatanging kakayahan o talento? Para sa inyong unang gawain, papangkatin ko kayo sa 4 na grupo. Gawin ito sa isang Manila paper. Kumpletuhin ang graphic organizer. Ilarawan ang sumusunod na katangian ng tao na nagpapabukod-tangi sa kanya sa ibang nilalang. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Tunay nga na may mga natatanging kakayahan ang tao na hindi matatagpuan sa iba pang anyo ng buhay sa mundo. Ang dalawang pangunahing aspeto na ay ang pag-iisip at pagmamahal. Ito ang nagbibigay daan sa tao na mapabuti ang sarili at ang kanilang ugnayan sa iba. Unang kakayahan ng tao ay ang kakayahang mag-isip o cognitive abilities. Ito ang nagpapaangat sa tao mula sa iba pang mga nilalang, at ito ang nagbibigay sa kanya ng kapasidad na magplano, mag-analisa, at magdesisyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katalinuhan, maaaring gawin ng tao ang sumusunod. Una, pag-aaral at pagsusuri. Sa pamamagitan ng kanyang kakayahang mag-isip, ang tao ay may kakayahang mag-aral at pumukaw ng kaalaman.
Ipinapakita nito na ang tao ay maaaring magpatuloy sa pag-aaral at pag-unlad sa iba't ibang aspeto ng buhay. Pangalawa, pag-aalala at pagpaplano. Ang tao ay may kakayahang mag-isip tungkol sa hinaharap, mag-isip ng mga solusyon sa mga problema, at magplano ng mga hakbang upang makamit ang mga layunin. Ito'y nagbibigay daan para sa pagpapalakas ng kakayahan sa pag-organisa at pagtitiwala sa sarili. Panghuli, kritikal na pag-iisip. Ang kakayahan ng tao na mag-isip ng kritikal ay nagpapahintulot sa kanya na suriin ang mga impormasyon, tumingin sa iba't ibang perspektibo, at piliin ang mga pinakamahusay na pagkilos. Ito ay napakahalaga sa paggawa ng mga mabuting desisyon. Pangalawang natatangi sa tao ay ang kakayahang magmahal o capacity to love. Ang pagmamahal ang nagbibigay buhay sa karanasan ng tao, at ito ay isang natatanging kakayahan na nag-uugnay sa kanya sa kapwa. Ang pagmamahal ay naglalagay ng halaga sa ugnayan, nagbibigay inspirasyon, at nagpapalalim sa pag-unawa. Sa pamamagitan ng kakayahang ito, ang tao ay maaaring, una, magkawang gawa. Ang pagmamahal ay nagbibigay inspirasyon sa tao na magkawang gawa at magbigay sa iba. Ito'y nagpapalakas sa kahalagahan ng pagtulong at pagpapakita ng malasakit sa iba. Pangalawa, magbigay pansin at makinig. Ang pagmamahal ay nagpapakita sa tao ng kahandaan na magbigay pansin sa iba at makinig sa kanilang mga pangangailangan. Ito ay nagpapabuti sa kalidad ng ugnayan at komunikasyon. Panghuli, pag-unawa at empatiya. Ang pagmamahal ay nagbibigay daan para sa pag-unawa at pagmalasakit. Ito ay nagpapalawak sa kakayahang maunawaan ang mga damdamin, pangangailangan, at karanasan ng iba. Ang sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao ay magagamit upang mapabuti ang kanyang mga gawi at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Isulat sa unang kahon ang lahat ng iyong mga kakayahan at sa ikalawang kahon ang mga natatangi mong kakayahan. Pagkatapos ay ilarawan mo ang iyong natatanging kakayahan na nagpapabukod tangi sa iyo sa ibang nilalang. Sa pagsasama ng kakayahan sa pag-iisip at pagmamahal, ang tao ay may kapangyarihang mapabuti ang kanyang mga gawi at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kanilang katalinuhan, mga damdamin, at pag-unawa, ang tao ay maaaring magtagumpay sa personal na pag-unlad at sa pagpapanatili ng mas makabuluhang mga ugnayan sa kanyang paligid. Tunay nga na may mga natatanging kakayahan ang tao na hindi matatagpuan sa iba pang anyo ng buhay sa mundo. Ang dalawang pangunahing aspeto na tinalakay, ang pag-iisip at pagmamahal, ay nagbibigay daan sa tao na mapabuti ang sarili at ang kanilang ugnayan sa iba. Ang kakayahang mag-isip at kakayahang magmahal ang susi dito. Mga bata, papaano mo mapapaunlad ang paggamit ng iyong sariling natatanging kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao upang mapabuti ang iyong mga gawi at pakikipag-ugnayan sa kapwa? Buuin ang hamburger organizer sa pamamagitan ng paglalagay ng mga detalye tungkol sa pagpapaliwanag sa sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao at magagamit upang mapabuti ang kanyang mga gawi at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Buuin ang mind map. Sumulat ng pagpapaliwanag na nagpapakita ng mga koneksyon ng iba't ibang ideya, salita, at konsepto tungkol sa sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa iyo at magagamit mo upang mapabuti ang iyong mga gawi at pakikipag-ugnayan sa kapwa.
Nangangailangan ng tulong ang inyong kapitbahay dahil nasunugan sila ngunit pinagbabawalan ka ng iyong mga magulang na makialam sapagkat ayon sa kanila iyon ay gawain lamang ng mas nakatatanda. Ano ang gagawin mo? Ang kakayahang mag-isip at magmahal ay dalawang pangunahing aspeto ng kahalagahan ng tao bilang isang indibidwal na may malalim na ugnayan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang mga kakayahang ito ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mundo, sa ating mga sarili, at sa mga ibang tao sa paligid natin. Ang kritikal na pag-iisip ay nagpapahintulot sa atin na suriin at balansehin ang mga impormasyon, ideya, at argumento bago tayo magdesisyon. Ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahang magtanong, sumuri, at magpasya batay sa ebidensya. Ang kakayahang mag-aral ay nagbibigay daan sa atin na mapanatili ang ating interes at kaalaman sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ito ay nagpapahintulot sa atin na mas mapalawak ang ating pangunawa sa mga bagong karanasan at konsepto. Ang tao ay may kakayahang mag-isip ng mga konsepto at ideya na nasa loob ng kanilang isip lamang, kahit wala itong pisikal na anyo. Ito ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng malalim na pangunawa sa mga abstraktong konsepto tulad ng katarungan, pag-ibig, at kagandahan. Ilan sa mga aspeto nito ay ang mga sumusunod. Una, empatiya. Ang empatiya ay ang kakayahang maunawaan at maramdaman ang nararamdaman ng iba. Ito ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng malasakit at respeto sa kanilang mga karanasan. Pangalawa, pagkamalasakit. Ang pagkamalasakit ay nagpapahayag ng pag-alala at pagmalasakit sa kapakanan ng iba. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na tumulong, magbigay suporta, at maging mapagmahal sa kapwa. Panghuli, pag-unawa sa diversidad. Ang kakayahang magmahal ay nagpapalawak din ng ating pangunawa sa mga taong may iba't ibang pananaw, kultura, at karanasan. Ito ay nagpapalalim sa ating ugnayan sa iba't ibang uri ng tao. Sa pangkalahatan, ang kakayahang mag-isip at magmahal ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maging mas matalino, maunawaan ang mga iba't ibang aspeto ng buhay, at magkaroon ng mas makabuluhang ugnayan sa kapwa. Ito ay mahalaga sa pagbuo ng mabuting pagkatao at pagiging mahusay na kasaping lipunan. Basahin ang sitwasyon pagkatapos ay i-act mo ang iyong magiging paliwanag kung ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganoong sitwasyon. Ang bawat grupo ay may iba't ibang sitwasyon. Bigyan ito ng naangkop na mga kilos na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng kanyang pagkabukod tangi. Sagutan natin ang pabaong pagkatuto. Gawin natin ang ating pangkatang gawain.